Manalangin po tayo sa Panginoon. Dakilang Ama, Diyos na mahabagin at pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kay Panginoon sa araw na ito na kami po ay inyong pinagsama-sama sa unang linggo ng taong ito. Nagpapasalamat po kay Panginoon sa lahat ng pagpapala, sa pag-iingat ng nakaraang taon. Salamat Lord sa mga biyayang pinakalob nyo sa amin ng isang taon Lord. At sa oras pong ito Panginoon, hinihiling po namin ang gabay ng banal na Espiritu sa bawat sa amin. Umuhingi po kami Panginoon ng dagdag ng pag-unawa sa aming pag-aaralan. Higit Panginoon, hiling po namin na ihanda nyo po ang puso't isipan ng bawat isa sa amin para po samba po kami ng maayos at makapagbigay po kami kaluwalhatian sa inyong pangalan. Nagpapasalamat po kay Panginoon sa bawat isa na narito ngayon para po sa gawain na pinagkatiwala nyo sa amin sa lugar na ito. Hiling po namin Panginoon na bigyan nyo po ng wisdom, lalo Panginoon ang mensahero na gagamitin nyo sa maghapong ito. At sa gagawin po namin, Panginoon, sa buong maghapon, dalangin namin na kayo lang po ang madakila, maparangalan namin at wala nang pong iba. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Tinatawagan ko po si Brother Don. Brother Don, pangunahan niyo po kami sa pag-aawitin. Ay, salamat po. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Napaganda ng ating umaga ngayon dahil ito yung ating first Sunday sa taong ito. Kaya tayo po'y magsitayo at tumawid tayo ng lahat tungkol sa grasya ng Panginoon. Unahin natin yung I stand amazed in the presence or my Savior's love. Hymn number 70. My Savior's love. Yun, hymn number 237, ating songbook. I stand amazed in the presence. One shot. Key of G. Awitin natin po from first hanggang fourth verse. I stand amazed in the presence. Hymn number 237. Number 237 po. I stand amazed in the presence. Okay, so kung wala pa, punta tayo sa ating mga songbook. Await natin from the first verse now. The first stanza, sing, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene.
tayo nakatayo at tayo po ay magsikamayan. Awitin natin ang Ligaya ng Buhay on 2 choruses now. Ligaya ng Buhay, kamay natin ang bawat isa. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y madulus na. Babaguhin siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya ay babalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya ay babalik upang dalhin sa piling niya. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka ng iyong buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Manatili po tayo nakatayo at tumawid pa tayo ng dalawang awitin. Unahin natin yung awiting Grace Greater Than Our Sins, pero sa Tagalog, O Kahangahangang Biyaya. Yan. Awitin natin na may kasiglahan na first stanza now. Sing, O biyayang kahangahangang, higit sa salakot dalita, sa kalbaryong tumulong kusa, ang dugo ni Kristong sa kanan. O kay lawak nitong biyayang pagliligtas. O kay lawak ng kay Kristong pagpapatawad. Sa latungkot ko'y parang alon, nagbabantang ako'y ibaon sa biyaya ng Panginoon. Kaluluwa ko'y nakapaanlong. O kay lawak nitong biyayang pagliligtas. O kay lawak ng kay Kristong pagpapatawad. Nasaan sa kahiyan ko'y di maligid, pagkatugot ng damit tumis, ngunit sa biyayang tumigis, maruming puso ko'y luminis. O kay lawak biyayang pagliligtas. Kristong pagpapatawad. O kay lawak nitong biyayang pagliligtas. O kay lawak ng kay Kristong pagpapatawad. Napagandang awitin, pero ipanghuli natin ang last na himnong nagpapatungkol sa pag-ibig ng Diyos, the love of God. Awitin natin ito from, I think, 1st hanggang 4th stanza. 3rd stanza pala.
pinakamainam na naglalarawan sa kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya awitin natin ito, the first stanza now, the love of God, sing. The love of God is greater far than tongue or pain, and ever tell it goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to Him. His erring child He reconciled and pardoned from His sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Sa second verse, tandaan po natin ito. Magunaw man ang mundo, lumipas man ang panahon, mawala man lahat ng tao, ang pag-ibig ng Diyos na dakila ay mananatiling matatag at kaya magligtas anuman ang kalagayan ng tao. Awit na natin second verse now. When years of time shall pass away, and earthly joys and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains tall, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, bringing grace to Adam's race, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Bago tayo mawit ng last stanza, isipin natin ang metaporang ito. Gamitin mo man ang dagat bilang iyong panulat, at lahat ng tao ay maging mga manunulat. Kapag sinulat mo ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos, hindi sapat ang dagat bilang tinta, at hindi rin sapat ang langit bilang iyong susulatan. Awitin natin na to. Ganito ang kadakila ang pag-ibig ng Diyos. The third stanza now. Could we within the ocean fill, and were the skies of parchment made, where every star on earth appeal, and every man ascribed by trade to write the love of God above, would rain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels. So, ulitin natin ang chorus, nakakapela na. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Napakadakila ng Panginoon. Tayo na po magsipo. And next please. Amen. Happy New Year! Good morning sa lahat na nandito, and I am very thankful for everyone that is here, that is present sa ating first Sunday of this year. Especially itong January na to, we will be having major talks about sa mga
gagawin natin for the whole year. No? Napaka-importante sa isang church na ma-refocus, maibalik ang ating paningin kung saan dapat tayo nakatingin. No? Hindi tayo dapat nakatingin sa kung ano-anong bagay, sa kung ano-anong pwedeng magawa ng church. Ang tingin dapat natin isa lang. Ano yun? For God be the glory alone. Ulit natin, to God be the glory alone. Ready? Sabay-sabay, go. To God be the glory alone. Wala nang iba pang dapat maibalik ang papuri, ang focus maliban sa gloria ng Diyos. So, ito sa pagsisimula natin, since meron pa naman tayong time, kuha tayo ng isa lang, no? Isang gustong mag-testimony ngayong umaga sa kanyang mga karanasan. Grabe sa mga karanasan, no? Sa kanyang mga experiences ng mga nakaraang camp, no? Meron ba ang gustong maglakas ng loob? Ako ang mauunang mag-testimony. Sige po, kapatid. Amen. AB Tech, please. Good morning sa inyong lahat. Ang aking testimony ngayong umaga na ito ay nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi noong 2025, meron kaming pinagdadaanan na anak ko, mabigat na problema. Pero pasalamat ako sa Panginoon kasi bago pala ay itong pumasok na 2026, agad niyang sinagot yung prayer namin ng anak ko. Kaya nagpapasalamat ako at nagpupuri sapagkat napakadakila niya sa buhay namin. Sa kabila ng marami naming pagsubok na pinagdaanan nung simula 2023 hanggang 2025, lubos kong pinapasalamatan ng Panginoon sapagkat talagang napakabuti niya sa bawat pamilya na alam niyang may pananalig at pananampalataya sa Kanya. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi itong pumasok na, bago pumasok ang 2026, noong 2025, naakay ko ang aking anak na bunso, na si Limuel, na alam kong dati ko siyang sinasama nung bata pa lang dito. So, dumating sa point na marami kaming pinagdaanan talagang mabibigat na problema, na muntik ko nang ikasuko, pero pasalamat pa rin ako sa Lord, hindi niya inaalaw na mawala ako sa kanya. Kasi alam niyang anak niya ako at alam niyang ako yung sa family namin na ako yung magdadala ng bilang isang magulang na magiging ilaw sa aming tahanan, na magpapatuloy sa kanya kahit na dumadaan sa maraming problema. Kaya yon, nagpupuri ako, nagpapasalamat at binabalik ko ng lubos-lubos sa Panginoon ang papuri at pasasalamat sapagkat napakabuti niya sa aming buhay. Yun lang po, purihin po siya. Amen, thank you very much. Okay, are you blessed? At meron kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Nagkikita-kita tayo dito every Sunday, pero personally, we all have our circumstances, no? At meron tayong kanya-kanyang pagkilala sa Diyos dahil sa mga experience natin. Kaya talagang glory to God sa bagong taon na ito. Meron pa ba? Bago tayo magpatuloy, nahabol, bago tayo mag-continue. Gusto mag-testimony? Okay? Wala na? Okay, let's close ang ating pag-sharing, no? So, bago pa tayo mag-start, isa sa napakagandang awit na kinanta ng choir this 2025 is this song, no? Lagi siya napapakanta sa church, pero hindi natin minsan hindi natin nakikita yung napakagandang mensahe niya, no? So, tawagin ko muna ang choir at sabay-sabay natin tong awitin, no? Choir, please. Aawitin natin ang Now I Belong to Jesus. Let's call the choir. At tatawagin ko si Brother Don para mag-lead sa ating congregational singing along with the choir ng awiting Now I Belong to Jesus.
hayaan ko po ang bawat isa na sabayan nyo kami sa pag-awit ng Now I Belong to Jesus. Hymn number 500. Kung maaari po ay inaanyahan ko rin ang bawat isang tayo po magstayo at tumawit tayo from first hanggang third stanza now. Now I belong to Jesus. First verse, sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong Maraming salamat sa patingan. Tayo pa yung magsipo. Sip, please. Sabi sa Titus chapter 3 verse 7, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Tandaan natin yung word na being justified by God's grace. 1 John chapter 3 verse 1 says, Behold, tingnan niyo to, Behold, what manner of love the Father hath given us. Anong klaseng pagmamahal ito? Kung ikaw nga nagagalit ka sa gumawa sa iyo ng masama, pero ang Diyos ginawan siya ng masama, pero binigyan pa rin niya ng pagkakataon na maligtas yung mga rebeldeng matitigas na ulo ng mga taong yon. What manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it kneweth Him not. Isa sa importanteng bagay sa ating Kristyanismo, sa ating pananampalataya ay itong bagay na to. Mahal tayo ng Diyos, pero hindi nyo sukat ma-imagine kung ano ang ginawa ng Diyos para lang makumpleto, maibigay sa iyo yung kaligtasan na pwede mong matanggap kung ikaw ay manampalataya sa Kanya. Mahal ng Diyos ang sanlibutan na binigay niya ang Kanyang bugtong na anak
na winasak sa krus ng Kalbaryo. Winasak yung katawan niya, dinurog siya doon at pinako siya sa krus, binayubay siya sa krus para patayin siya doon. Ang purpose noon para mabigyan ng kabayaran ang kasalanan ng mga mananampalataya sa Kanya. Wala nang ibang kaligtasan maliban sa Panginoong Jesucristo. Pero ito nga yung hindi natin ma-imagine eh. Paano siya nakapagbigay ng ganung pagmamahal despite tayo ay mga rebelde at araw-araw sa Kanya gumagawa ng harap-harapang, no? Harap-harapang paglalapastangan doon sa Kanyang kautusan, sa Kanyang pagmamahal. Pero mas malawak pa rin ang grasya ng Diyos. Ang awitin ng choir ngayong umaga ay may titulong Wonderful Grace of Jesus. Ito ay arranged by Kei Kobayashi. Pakinggan po natin, Wonderful Grace of Jesus.
Glory to God, ang puri ng Panginoon. Was teary-eyed habang pinakikinggan ko awitin. Napakabuti ng Diyos sa kabila ng napakaraming grasya sa mga tigas ng ulo natin. Matagal na tayong curious ng Diyos kung ang ugali ng Diyos kasi ugali ng mga tao. Hindi tayo tatagal sa lupa, pero dahil sa wonderful grace ng Panginoon ay napakabuti niya sa atin. Every morning, fresh na fresh yun. Bago pa tayo magkape, nandyan na yung mercy and grace and love ng Diyos. Grabe, ano po? So ngayon po umaga, dahil meron po tayong awarding mamaya, dahil sa camp, ay isa sa napagmuni-muni habang nakaupo na kumakanta ang choir. Napaka-bless lang natin. Binigyan tayo ng Diyos ng ganitong uri ng pag-aawit, pagpupuri. Ano po? Ang choir, wala namang mga galing yan eh. Ang galing nila, ang galing sa Diyos. Hindi ang kanila. Ito, ang ginagawa ko dito galing sa akin. Lahat ng mayroon ako mula sa tuktok ng aking ulo sa talampakan ng aking paa. Pahiram ng Diyos. Wala tayo pinipagmayabang. Uod lang tayo, lupa lang sa naman, inanyuan lang tayong tao. Hinigahan ka ng Diyos. Ang Espiritu na sa iyo ay galing sa bibig ng Diyos. Tapos ang yabang-yabang. Sabi niya, salamat, buhay pa ako 20. Hindi mo ba pinasalamatan ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng habag at kaawaan? Okay? So, pong umaga po sa natin, ito kung ako lang po masusunod, ito ang gusto kong every year, every first Sunday ng taon ay bibigkasin at aralin natin. Alam niyo po ito, sapat minsan ko na itong naituro dito, Psalms 139, verse 23-24. Dalawa lang, pero napakalalim nito sa ating ngayong umaga. Tayo po magbukas na ating mga Biblia at salamat po sa bawat isang nakarating at ito po ay ayon sa Sunday School natin. Kaya pala kayo nagpupunta rito dahil nilagay kayo ng Diyos. Hindi po ang pastor nagtawag yan. Nilagay kayo ng Diyos sa isang katawan, may kanya-kanyang function, may kanya-kanyang purpose. Ngayon, ano ang purpose natin ngayong bagong taon na naman? Ano kaya magagawa ng Diyos sa buhay ko sa simbahan ito? Ba't ako napupunta rito? Ano bang purpose ko rito? Ano gagawin ko rito? Di ba? So yan po ang makikita natin dito ngayon sa start at sa introduction ng ating lesson sa buong taong ito na magbibigay puri sa Diyos. Salamat na lamang at ang Diyos ay napakabuti sa atin. Psalms 139, verse 23-24 lamang. Napakaiksi. Pwede nyo lang isang ulo. Kung sa ulan dito, nung ako po nag-aaral sa Bible College, ito yung pinasa ulo sa amin. Hirap na hirap ako kasi mahina ang aking memory sa memorization. Pero ito po ay nasa ulo ko at least nakapasa ng konti. Okay? Verse 23-24, nandiyan na po ba kayo? Sabay-sabay ng pang-unawa, anumang version ng hawak mo, yan may Spanish, English, Chabacano, Filipino, Tagalog, ano pa man. Verse 23, sabay-sabay po, search me, O God, and know my heart, try me, and know my thoughts. Verse 24, and see if there any wicked way in me. Lead me in the way everlasting. Okay, kaya ngayon umaga mga kapatid, paano natin sisimulan ng bagong taon ito? Ito yung introduction ng ating buong lesson sa buong taon. Hindi tayo magle-lesson dito, magaling ang simbahan ito. Hindi tayo dito mag-aaral ito, magaling ang mga nagsisimba rito. Hindi na ating lesson sa buong taon. Ang lesson natin, ituro ang Kristo na namatay sa krus para sa inyo at para sa atin. Ano ba ang purpose na nilagay tayo rito para tayo mag-function sa taon ito? Amen pa? Tayo po ay mananalangin. Paano natin sisimulan ang pagpupuri, pagsisilbi sa Diyos na nagdurog siya doon sa krus. Sinaksak ang kanyang tagiliran, ang kanyang tagiliran doon, namatay siya doon ang dahil sa iyo at sa akin. Paano natin sisimulan ang taong ito para papurihan siya, dakilain siya, sa pagdurusang ginawa niya sa krus para tayo ay magkamit ng ganitong kaligayahan na tayo ay pupunta ng langit. Dakilang Diyos, salamat po sa bagong taon na narito po. Panginoon, sinagot niyo po ang mga panalangin namin last year sa mga problemang may bigat na bawat amin. Salamat, napakabuti niyo po, Panginoon, sa mga kapatid na ito. Ito po yung pag-aari niyo at hindi namin ito pag-aari. Kami mga strangers lang po sa lupa na ito at sa lugar na ito. Dumadaan lang kami, litang kami mga taga rito sapagkat ang aming tahanan ay ang langit. Salamat po sa mga kapatiran na may mga karamdaman pero nandito sila ngayon para gampanin o sundin ang mga utos mo at purpose mo sa buhay namin. Alam namin may plano kayo, alam namin may purpose kayo sa buhay namin.
Salamat po sa mga batang narito. Ibig sabihin, mayroon pa kaming tuturuan na kung kami sandali na kami maupo at magpapahinga sa aming araw-araw na pamumuhay, kung may mga edad na kami, sila naman ang magpapatuloy ng aming itinuro sa kanila na nanggaling po sa inyong mga salita. Salamat pa sa umagang ito na bawat isa ay nandito upang kapurihan ka, nakilain ka, pasalamatan ka. Hindi napupunta rito dahil may purpose sila, kundi nandito sila dahil sa out of love, sa pagmamahal sa iyo, na ginawa mo sa krus, nagdusa ka, kaya minamahal ka namin pa. Nais namin suklan, kahit hindi namin kaya, susuklian namin ng katapatan ang iyong faithfulness sa bawat isa sa amin. Pangunahan niyo po ang takot ng salita. Marami rin siyang kainaan, Panginoon. Kayo po, Banal na Espiritu, mag-lead, mag-teach, mag-guide kung paano niya ipaliwanag ang salita. At kayo po ang magbukas na kanyang bibig. Lalo po mga tagapakinig, buksan ang puso't isipan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. At as I said, bibilisan ko lang ito. Okay? Una, nandito na, bagong taon na po, pang-alang araw, pang-apat na araw na tayo. Salamat sa Diyos. Nandito pa rin ang kami pinipray. Alam niyo po, ang priority ko sa prayer ko, bago po ako magbanggit ng buong church, ang mga may edad sa atin. Nandito sila eh. Ayan, mag-asawang Napa. Andiyan si Sister Paking, si Mrs. Daria. May ito Sister Vivian. Alam niyo naman kung ilang beses inatake yan. Pero nandito sila eh. You know what? Dahil may purpose, may plano ang Diyos na mabuti para sa isa't isa. Tama? Walang plano ang Diyos na masama para sa iyo. Kung bakit ka narito ngayong umaga, may purpose ang Diyos. Ipalam sa iyo ang purpose niya para pagandahin ang buhay mo. Kung mananatili kang matapat sa Kanya. Naalala niyo yung prodigal? Yung prodigal, sabi ng prodigal, pa, akin ang yaman ko, mayaman ka naman, mayaman naman, mayroon talaga akong, akin naman talaga yan. Ginastos niya sa riotous living. Walang pakundangan. Tinalikuran niya ang makapangyarihang Diyos. Yun po ang ibig sabihin noon. Hinarap niya ang mundo. At nung nasa harap niya ang mundo, ang alamantakin niyo naman mga kapatid, bawat puntahan niyang lugar, nagkakaroon ng anong nangyayari? Tagutom. Magklase naman. Ano yan? Nagkataon? Hindi po. Yun po ang mangyayari sa isang mananampalataya na tatalikod sa Diyos, hindi ka makakarating sa paparuunan mo hanggat hindi ka bumabalik sa naglalang sa iyo. Tama? Kahit ano gawin mo. Marami tayong kilala, mga mayayaman sa mundong ito. May sakit sila pero hindi humaba ang buhay nila dahil sa kanilang medical helps mula sa mga dalubhasa. Ibig sabihin, ang buhay ng tao hawak pa rin ng Diyos. Pero ano po ang relasyon ng pastor sa lesson ngayon? Dalawang verse lang. Pwede bang pagtabihin niyo ang dalawang verse? Mga ebitek? Okay. Bakit po? Itong another year na binigay sa atin, okay? Opportunity. Oh, ayan na naman kayo. Si pastor pala, opportunista. Okay? Hindi po yung ibig sabihin ito. May bagong taon, may opportunity ka na mapagsilbihan ang Diyos na hindi mo nagawa last year. Tama? Alam ko kung, alam niyo mga kapatid, magsusulat kayo minsan pag umaga, magsulat kayo. Ngayong umaga, ako ay pupunta sa ganito. Tingnan niyo yung sinulat niyo ng last year. Walang ganyan. Kumbaga, failed. Nag-fail ka. At isa pa pong opportunity na makita natin, ano ba ang best na magagawa mo ngayon na hindi mo nagawa last year? Tama? Di ba last year, papitik-pitik lang. Total, mayaman kami. Wala. Ang hindi niya alam, ang buhay natin ay napakabilis. Tama? Parang usok lang buhay natin. Tapos nung nag-aagaw buhay ka sa Espiritu, Lord, pagalingin mo ako. Pag pinagaling mo ako, mag-social winning ako. Sabi ng Panginoon, ha? Sinong lulukuhin mo? Sabi ng Bible, you are fooling yourself. Sapagkat yung opportunity binigay. Ang mga tao kasi pag medyo nagkakaroon ng pag-alwa ng buhay, kinakalimutan ang nagbigay. Tama? Yan ang number one na error ng mga tao. Kaya dito po ay opportunity and then make the best use of that opportunity. Diba, nasa isa kang kumpanya, ikaw lang yung ilaw, ikaw lang yung save, ikaw lang yung Kristiyano. Ipakita mo ang liwanag ng isang buhay Kristiyano. Amen po ba? Along the way, sabi ng mga kaopisina mo, itong bago sa atin, ano ba't ganyan buhay niyan? Ano kayo mag-inom ng beer? Ayaw. Aluin mo ang glass squat siya, mag-night swimming, ayaw. Ano bang gusto niya? Ganyan po ang mundo. Pero alam nyo, habang nag-iisip sila, habang nag-night swimming, oo nga, pwede naman palang katulad noon, walang bisyo. Nakita mo, nagbabasa ng Bible. Ang problema, Kristiyano, alam Kristiyano ka, pinanunood mo doon sa cellphone mo, ay kakaiba. Amen.
nasa introduction pa lang tayo, mga kapatid. Bakit ko po tinasabi ito? Sapagkat yung opportunity na yung umaga, imbis na kung anong iniisip mo para sa mundo, sabi ng Matthew 6:33, alam niyo yan, Matthew 6:33 sabi, but, wow, alam pala ninyo eh. Pero alam nyo, kinaumagahan ng uno, ano ang hawak ng karamihan? Okay, di ba? Natural yun eh, tao sila. Pero alam nyo, mga Kristyano, nasaan? Nagpipray dito sila, Pastor Ansel nandito. Ay wala na kaming place. Doon kami sa kwarto namin nagpipray. Hindi kami nagpaputok. Bakit? Papagurin mo sarili, so magsisindi, tatakbo. Ano ba naman yan? Di ba? Ba't natatawa kayo? Di ba? Bibili ka. Susunugin mo. Tapos pagpuputok na, tatakbo ka. Anong kalukuhan yun? Eh di ba ka na magpagod? Ipunin mo yung pera mo. Ibigay mo sa Panginoon. Ibang maganda pa siguro, di ba? So, opportunity. Di ba? Bagong taon, opportunity mo magbago. Ayan na naman. Sabi ng mga kabataan sa akin, mukhang kami na naman, Pastor, nasa isip mo. Alam na alam nila dito, mga kabataan. Alam niyo mga bakit? Alam niyo kung bakit, mga kabataan? Naging bata ako katulad niyo, hindi ako pasaway sa bahay. Ako yung gumagawa sa bahay, naglalaba ako, 2 labahan. Babataas yan, dahil maong, ayoko ng maong eh. Dito yan, ang maong. Lalaki nagbablog. Wala kaming babae, lalaki ako eh. Nanay ko mahiga pa. Oh. Tapos kayo ngayon, alam nyo, pag inuutusan, sabi ng mga bata, sabi ko na, kami na naman eh. Hindi yan, okay. Ano lang yan, mga intro, okay. So dito po ay, we must be sure sa ating puso ngayon. Sapat may binanggit sa verse, binanggit lagi ang heart. Ilang beses binanggit ang heart? Tingnan po ninyo. Okay? Ilang beses ang heart binanggit? Ay, Ebetek, please, pakipatabi po yung 2 verse, 23 and 24. Pwede naman yun eh. Hindi tayo alis doon. Napakaiksi lang nito. Okay? 23 and 24. Okay? 1. Okay, heart. Mayroon pala akong pointer. Salamat sa nagbigay nito. Makakalimutin na. Gurang na si Pastor. Okay? Number 1, heart. Verse 23, 24. Ilang heart nandoon? Isa lang dito sa 23. And then verse 24 ay ilan? Isa lang pala. Okay? Kasi ang tinutukoy ng ibang verse diyan, yung pag sinearch mo ang buong dito may mga sasakyan ang karamihan, di ba? Halimbawa lagi di gasolina, ang pinakapuso ng sasakyan ay ang karburador. Pag barado ang carburetor, pag barado ang puso, mamamatay ang pasyente, di ba? Pag barado ang karburador, hindi andar na matino. Okay, kaya ayun ang inuuna ng Panginoon sa isang mga mananampalataya sapagkat ang puso ang sentro ng kanyang buhay. Okay po ba? Ano po ba mga kadalagahan? Mga dalaga na address ko sa inyo sapagkat hindi kayo mga batang paslit na pag inuutosan kayo ng mga magulang para kayo mga bata. Mga dalaga na kayo. Okay ba yan? Okay? So, dito po ay pag mapansin natin yung we must be sure that our hearts are right before Him. Dapat nasa tamang tono, naka-tune up ang sasakyan para tumakbo ng maayos. Di ba? Pag hindi mo tune up ang sasakyan, kahit motorsiklo, ang motorsiklo po ay 4-stroke. Solado ko pa. Di ba? Bakit? Gasolina, langis, spark plug, at ano yung pangatlo? Awap. Pag wala, nagmamalfunction ang isa dyan, sabihin natin yung spark plug, nandun yung tumatakbo yung papunta ng puso, sabihin natin yun ang isip, yung spark plug, yun na nagpupunta ng doon sa nagsusunog doon sa karburador, di ba? So yun po yung isip natin, karugtong yun ng heart. Kaya dito po, kung mapasin nyo dito si David nagsulat patungkol sa kung papaano niya sisimulan ang bagong taon nung siya po ay nasa kaharian na at siya inilagay na ng Diyos. Saan ka nilagay ngayon ng bagong taon? Anong kagalagayan mo ngayon? Dati last year, hirap na hirap ka. Ngayon maganda ang buhay mo. Ano ang purpose ngayon ng Diyos? Ba't nilagay ka sa magandang buhay ngayon? Sapagkat may plano at may purpose siya ngayong taon sa buhay mo. Nakakaunawan po ba tayo? Okay, so dito po ay maliban na tayo po ay maging sure na tayo po ang ating puso ay right with God. Maayos sa puso, mga kapatid, sabi kanina sa inawit, kaya ako'y naluluha. Walang naitatago sa mata ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo madalas, kayo mga nagpaplano, siguro din yung maayos ang puso ninyo bago kayo nag-iisip na magpasagot ng isang babae sa mga kalalakihan. Huwag kayong paasa. Mapaasa kayo, wala naman kayong binatbat.
Nag-aaral pa lang. Pag nag-aaral, pag-aral lang. Okay? At napupunta yan dyan. Okay, anyway. 1 Samuel chapter 10 verse 14. 1 Samuel 13:14. The Lord hath sought him a man after his own heart. Okay, tingnan natin po ito. Bakit po ilalagay ko ito dito? Dito tayo magsisentro ng ating pag-uusapan sa dalawang verse ng verse 23 and 24. Sabi ng 1 Samuel 13:14, sabi doon, okay? Pwede mo bang underline dyan doon? Okay, sabi dyan, asan na yan? The Lord hath sought him a man after his, okay, sa Tagalog, ang Panginoon ay ano daw? Ayon sa Diyos. Ito mga kapatid, ang mystery. Ito ang misteryo, ba't kayo nagpupunta rito? Hindi ko kayo kamag-anak, hindi ako ang tumawag sa inyo, pero ito ang maganda. Look at this, look at this. Kaya pala kayo nandito because God sought you, lalaki ka o babae, for what? Tingnan niyo po ninyo. A man or a woman after sa church bang kagustuhan? Nakikinig po ba kayo? Kagustuhan ba na simbahan ito na kayo'y ganito? Anong ibig sabihin ng his own heart? Kaninong heart ito? Kaninong heart? Kaninong heart po ito? Baka puro ako dito explain, hindi nyo naintindihan. Oh, again, basahin natin. Okay. The Lord hath sought him a man after his. Kaya sa Tagalog, napakalinaw. Ay humanap ng isang lalaki o babae ayon sa kanyang. Malapit kayo sa puso ng Diyos ngayong taon. That is an opportunity, number one. Amen? Opportunity nyo yan eh. Kayo lang, iilan sa daming tao dito sa Kamalig. Iilan lang kayo. That is your opportunity na kayo pala ay after God's own heart. Malapit sa puso ng, hindi sa puso ng pastor. Pag nagkaroon tayo ng problema, magkatampuhan tayo. Wala na, hindi na kayo malapit sa puso ng isang-isa. Tama po ba? Dapat ang malapit tayo ay sa puso ng Panginoon. Okay. So dito na po, 3 things na ating titingnan. 3 bagay na isinulat ni David. David is asking God. Nagpipray siya po sa panahong ito. Lord, bagong taon na po. Last year hindi ko nagawa ito. Sana po magawa ko ito ngayong taon. Number 1, look at the verse or the word, search me. Diba? Yan, lagay mo. Bilugan mo yan sa iyong Bible. Number 1, God searching the heart. Inaalam ng Diyos ang puso mo. Ano ba ang motibo mo? Ba't nandito ka? Amen? Ikaw, pastor, ba't ka nagpapastor dyan? Ano motibo mo? Para kumita ka? Ay, mga kapatid, huwag niyo pong sasabihin sa akin yan ng harapan at mapapahiya kayo sa akin. Nag-resign ako sa sweldo na 15K a month. May traveling expenses pa ng kumpanya yan every year. Dahil sa admin po ako. Kaya, mabuti lang, walang nagsasabi sa akin yan dito. Mapapahiya siya sa akin. Kasi nung panahon narinig ko, ay kaya nagpastor yan kasi wala namang trabaho yan. Ha? Ang pagtawag sa pagpapastor ay hindi tinatawag ng tao, kundi tinatawag yan ng Diyos. After His own will. Bakit? Kung hindi ako nagpastor dito, matagal na itong nasa kamay ng mga taong burara sa ministry. Pag sinabing burara sa Tagalog ay walang pakundangan. Basta kumita lang siya, okay na. Sabi niya, mga member, kailangan ko ng ganito, bigyan. Hindi ganyan ang pastor. Ang pastor ay nagpapakain, nagpapataba ng tupa. Kaya pinag-aaralan niya para ipakain sa kanila, para matutunan nila. At pag sila natuto, sila po ay nagbibigay abundantly dahil galing sa Panginoon yan. Hindi ko kontrolin, hindi ko kayo pag-aari. Pag-aari kayo ng Diyos. Amen po? Tandaan nyo yan, hindi ko kayo pag-aari. Ako po ay alalay, alipin ng Diyos. Tagapagsalita ng Diyos, dahil kung ang Diyos magsasalita ngayon, tunaw kayo sa kanyang sikay na glory. So dito po, mapasin natin ay, sabi diyan ay, search me. That God is searching the heart. Ano ba ang motibo mo ngayong taon? Ano ba ang plano mo ngayong taon? Katulad ba ng last year? Pabanjing-banjing? Na tagal mo ng Kristyano, hindi mo man lang madala yung apo mo.
Huwag ka na pumunta sa iba, huwag mo na pakialaman yung iba. Sariling dugo mo na lang. That's the reason why God is searching the heart of David. Nagpipray si David, sabi, Lord, nakakaalam ka ng aking damdamin. Number one, the heart, sabi ko kanina, the heart is the center of our life. Yan ang sentro ng ating buhay. Pag walang pumipintig ang puso mo, ay sigurado dead ka na. Kaya dito po, pangalawa, sabi ng Proverbs 4:23, pakilabas po, Proverbs 4:23, okay? Keep thy what? Keep thy heart. Tingnan nyo, bilungan nyo ulit. Okay. Yan. Number one. Keep thy heart. Buong sikap mo daw. Iingatan natin ito. Bakit? Dito nagsisimula ang lahat, mga kapatid. Sabi doon, out of it are the... Sabi ng isang chismosa, may issue na naman si boss. O may issue na naman si Vice President. Ibig sabihin mga issue. Huwag tayo dapat, ang Kristyano hindi dapat nakikisaw-saw sa mga ganyang issue. Ang issue natin is to glorify God, to point out to the sinner that Christ ay kailangan niya ang tagapagligtas. Hindi ka naman pakialaman sila. Ano bang ginagawa niya sa buhay niya? Pabayaan mo yan. Papaluin ng Diyos yan. Hindi ka doon kasama. May mga Kristyano ngayong panahon, nakatingin sa kapwa. Good morning po. Tensyonado kagad kayo. Bagong taon na po tayo, huwag ninyong tingnan kung anong ginagawa niya, pabayaan mo siya doon, sapagkat ikaw naman ang i-honor ng Diyos kung hindi siya nag-honor sa Diyos. Tama? In the great house, there is a vessel of honor and one is to? Anong kontra ng honor? Ano ang counterpart ng honor? Ano kumalik na? Ha? Kumalik na ako. Ano yung tawag yung pakilakas po? O siyempre dishonor. Sa loob ng tahanan ng Diyos, dalawang lalagyan lang. Alin gusto mo? Yung nagbibigay ka ng honor o yung nagdidishonor ka sa Diyos? Dalawa lang yan, kapatid eh. Amen. Dalawa lang yan. So dito po ang sabi dyan, keep thy heart. Kung ang puso mo marumi, lalagyan ka ng Diyos tapos, sabi, Pastor, hindi ka ba nagkakamali? Lahat tayo nagkakasala, kahit tayo niligtas na. Ang maganda rito, mayroon tayong opportunity ng 1 John 1:9. Ang problema, sabi, ay may 1 John 1:9 naman, sige lang tayo. Ay hindi na po maganda yan. Nang challenge ka na sa Diyos. O sige nga, Panginoon, kung talagang totoo sinasabi mo sa Bible, o sige gagawin ko to. 1 Corinthians chapter 11. Di ba, noong last December, nagkaroon tayo ng Lord's Supper. Pastor, hindi naman yung Lord's Supper ako. Di ba ako kasali sa Lord's Supper nyo? O, mas mabuti. Di ba? So, dito po ay mapansin natin mga kapatid, okay? Ang counter po nito, ang counter nitong verse na ito, ang katapat ng verse na ito ay Romans 12:1. O, recite. I beseech you, by the mercies of God, that you present your... Hindi, Pastor, mali kayo. Sabi nyo kanina, heart. Ay, ba't ngayon yung body? Because man, the center of it is the heart. At least nakuha na natin. Now, doon sa pakikiusap ni Pablo sa mga kapatiran, sabi niya, okay, yung kanyang entire being, dapat yung heart, mouth, lips, eyes, feet, hands, at lahat sa kanya ay dapat ito ay binibigay o i-honor ang Diyos sa lahat ng kanyang mayroon siya. Okay? That the heart first speaks of the inner life. Minsan kasi po sa Bible, nababaliktad to. Minsan yung heart, minsan yung soul. Okay? Parang isa lang yan sa mga writers. Lalo sa translation ng English. Pero po sa Greek word ay magkaiba po ang dalawang ito. Pero sa translation ng English, lalo ang King James Version, minsan yung soul, minsan yung heart ay the same. Okay? So dito po ay, pangalawa, na maliban na ito po ay sinabi doon kay David sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said unto Samuel, okay, pakilabas po yung verse, 1 Samuel 16 verse 7, but the Lord said unto Samuel, look not in his own countenance. Kaya po yung puso natin na nakikita sa labas, kumusta kayo? Sabi ng magulang, kumusta kayo? Okay po kami, mami. Kasama ba si mami nyo nung nandoon kayo sa pasyalan?
Kaya yung po ang iingit ang yung mga guardianship, yung may mga nag-aalaga sa inyo, mga kadalagaan, pag kayo po may nag-aalaga sa inyo, ingat kayo ng iyong patotoo, lalo't kayo nagsisimba rito. Alam nila na pag pupasok kayo rito ay nakakatulong ang simbahan para kayo ay makorek. Pero wag niyong dadalhin ang iyong kasutilan pabalik sa bahay niyo. Bakit? Nag-o-observe po yan sila eh. Dito sa bahay, dito, good morning po pastor, nakangiti pa yan eh. Pero alam ko po sa inyo, pagka nakita ko kayo aurically, sa aura ninyo, alam ko na kung may dinadala kayo o wala. Yan po ang aking gift. Okay? Good morning po pastor, nakangiti siya, pero out of sa kanyang puso, emptiness. Mabigat ang kanyang dinadala. Yan po ang isa sa blessing ng Panginoon sa akin. Now, sabi dito, hindi ang Diyos tumitingin sa panlabas, kundi tumitingin siya sa puso. Okay, at least dito po ay, dahil po dito, ay nagre-refuse ang Panginoon na ang taong yan, sabi nung pinatawag po kasi nahanap ng Panginoon si David, sabi kay Samuel, o sige, puntahan mo doon mga anak ni Jesse, i-anuin po siya. Sabi ni Samuel, ito ba yung mga anak mo? Sabi naman ni Jesse, oo. Tapos nung pagpasok nung panganay, si Reuben yata yon, hindi ito, sabi ng Panginoon, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Diba, pang ilan si David? Sabi ni Samuel, mayroon ka pa bang ibang anak? Sabi naman ni Jesse, ay oo nga pala, may bunso ako doon nagbabantay ng tupa. Speaks of shepherdry, yung nagbabantay si Panginoong Jesucristo ito. Nung makita niya ito, ay mamula-mula siya dahil sa init, namumula-mula pala ang kuti si David. Pagpasok niya, sabi ni Samuel na propeta, ito yung sinasabi ng Panginoon. Sabi nung tatay niya, itong mga sundalo na ito ng kaharian, ba't hindi ito ang pinili ng Diyos? Sabi dito po sa verse, ang Panginoon ay hindi tumitingin sa itsura ninyo. Tumitingin ang Diyos sa inyong mga puso, kung gaano kayo katapat sa Kanya. Yun po ang katotohanan dyan. Kaya po yan ay, sabi dito ni David, ay, search me. Hindi siya titingin sa anong mayroon ka sa buhay mo, maayos ang buhay mo, mayaman ka, o nasa kung anong kayamanan mayroon ka. Tumitingin ang Diyos sa puso ng isang tao. Kaya dito po ang pang-apat, letter D, David asked God to search him at tingnan kung ano ang mayroon ng kanyang puso. Bakit po? Ilalo na ngayon, bagong taon na po. Last year, sa thoughts lang natin, nagkakasala tayo. Kaya sabi ko baka sa inyo, hindi lang po kayo nagkakamali, nagkakasala sa Diyos. Sa isip lang natin, nagkakasala sa our thoughts. And our thoughts, be careful, sapagkat our thoughts became our character. Na minsan nagiging ugali na natin yung ating kaisipan lang. Minsan nasa kasanayan mo na. Ngayon, papasok nyo sa puso. Okay? At yung puso, lalabas ang mga issues. Ano po? At ngayon dito, si David dito humingi sa Panginoon, search him and see what is in his heart. Mga kapatid, alam naman natin na God is powerful, omniscience. He's in everywhere. Alam niyang, Panginoon, ano po ang nasa puso ni David. At ngayong taon, alam din ng Diyos kung ano ang nasa puso mo. Last year, pikon tayo lagi. Marinig natin kunting ayaw natin. Ano ang tawag nito? Alalayo ka, ano yun? Pati yung word nawawala na. Yung gaan sa balutan ka, alis ka, ano tawag doon? Ano yun? Na-walk out. Minsan may mga ganun tayo last year. Pag hindi nasunod yung gusto mo, walk outan mo. Sa mag-asawa. Ito po, may mga mag-asawa dito. Again, tayo po mga lalaki, ano man mangyari sa ating leadership, it will falls against always on your leadership. Ikaw ang nagdadala ng pamilya mo, hindi ang nanay. Ano mangyari dyan? Kasalanan mo, ikaw ang leader, tama? Amen po ba mga lalaki? Leader tayo, okay? Huwag mong hayaan na magka-problema. Ikaw rin sisihin, ikaw yung leader eh. So yan po, sa mga nagpaplano. At least may mga men na tayong magka-counselor sa inyo. At natandaan ko na ako po bago ikasal, pinatawag ko sa office ng pastor, akala ko blessing. Pagdating doon, may bangko sa gitna, andun yung mga member, andun yung mga men. Unang tanong ng men sa akin, makinig kayo mga lalaki, na nagpaplano mag-asawa, na wala pa sa panahon. Sabi nung diakono, Brad, niligawan mo yan, nakatulong na ba sa magulang niya yan? Nakikinig ba kayo, mga lalakita, mga lalala? Kung hindi pa kayo nakatulong sa magulang ninyo, huwag na muna
Ang mga lalaki, abusiro yan eh. O, naguna tayo na mag-asawa na tayo. Biruan mo mga utak ng mga tao ngayon. Pag umuo na kayo, pag-aari na kayo ng lalaki yan, saan ko dadalhin? Sa SM? Sa madamo? Oh. Bad words. Pero yun ang kaurian ngayon. Kaya ingat kayo doon, ha? Naiintindihan niyo ba ako, ladies? Pag nag-aaral, aral lang. Pag sa bahay, trabaho. Okay? So dito ay, sabi dito ni David, he is asking God, Lord, search me. Ano ba ang naipundar sa akin ng leader ko, ng tatay ko? Para sa taong ito, ako ay magsiserve sa iyo. Hindi yung mga gusto mo ang dapat manguna. Sapagkat ang sabi ng macho, you are seeking first the kingdom before you. Your own pleasure. Dapat ang una muna ang Panginoon, hindi yung... Kasi mga kapatid, ito, may mga dinadala tayo dito mga young people. Hindi po mananampalataya ang mga magulang yan. Alam niyo po ba, nag-o-observe yan eh. Pag uwi niyo, oh, listen, kayong mga hindi pa Kristiyano ang mga magulang. Pag uwi niyo yung galing sa church, nag-o-observe yan. Hindi yan nagsasalita. Kagagaling pala sa church. Yan na naman. Sino ba nagturo niyan? Sino nagturo sa inyo? Sabi niyo, si pastor po. Kawawa si pastor eh. Pastor lagi. Di ba? Sino ba nagtuturo sa church? Yung pastor. Pag uwi mo sa bahay, gagawa ka ng masama. Turo ba ni pastor yon? Kikinig ba kayo? Pag gumagawa kayo ng mali sa bahay nyo, sabi ka si pastor may turo sa inyo. Kagustuhan nyo yan eh. Hindi yan galing sa amin. Sariling kagustuhan nyo. Sapagkat ang sabi ng Bible, children, bagong-bagong taon talaga si pastor, kami na naman eh. Yan sa Bible, wala akong magagawa. Nasa ulo ko yun eh. Children, obey your parents in the Lord, for this is... Akala ko magsabi kayo wrong eh. Yan ang tama. Sumunod ka sa magulang. Ano ba sabi ng magulang? Anak, alis ako, palingkay ako. Sana pagbalik ko, nakaluto ka na. Nagwalis ka na. Pagdating ni mama, siya pa rin magluluto, siya pa magwawalis, siya pa Anong silbi nyo sa tahanan? Ano ang silbi nyo sa bahay? Nakikinig ba kayo? Buti lang ngayon, may trabaho na ako. Yan naman, pag may trabaho ka na, huwag ka namang bossy. Kung ikaw na yung naghahanap buhay, mama mo at tatay mo nagpapahinga na lang. Sinabi ko baka mag-duty. Tama ba yun? Andun pa rin ang Bible. Children, ano sabi? Di na kayo magsalita. Tamaan na kayo eh. Alis na tayo dyan. At least, nasagi ko na kayo. Okay. David asked God to search his heart. Alam na ng Diyos, pero ang gusto ng ni David dito mga kapatid, i-reveal ng Diyos ano ba ang mga nasa katago sa kanya. Ginagawa niya pag nasa kwarto lang. Ano ba ang dapat i-reveal ng Diyos sa kanya? Yung po ang nais ni David sa time na ito, na maraming tao ngayon, nakikita mo panlabas, nakangiti. Pero sa loob ng kwarto niya, may ginagawa din niyang against his God. Kaya sabi ni David, Lord, search my heart. Hindi lang yung nakikita ni Mama, ni Papa na masaya ako at nandun ako sa labas na gumagawa. Sana pati yung nandoon ka sa loob na may ginagawa kang against sa magulang mo, against sa batas ng Diyos, against sa mata ng Diyos. Dapat i-reveal ng Diyos ito para makita niya, sabi ni David dito sa verse na ito na 23. Upang pag na-reveal ito kay David, malaman niya, ang gagawin ni David, maging conscious siya. Lord, ayoko naman po yun, Panginoon eh. Against talaga sa puso ko, kailangan gustong-gusto ng laman ko, kaya nagagawa ko. At least maunawaan ka ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo, the things I used to do, I do it. Ay, hindi nyo nabasa yun? Yung gusto ko gawin ay hindi ko magawa. Pero yung pinagagawa ng Diyos ay hindi ko magawa-gawa. May kanta ba tayo? The things I used to say, I see it. Hindi nyo alam kantang yun? Kailan ba kayo nag-young people? Kanta namin nag-young people kami. Okay? I say it no more, di ba? So, iwanan natin yon. So dito, what will be our goal? Ano ba ang goal natin ngayong taon? Mapag-aral yung mga bata? Yun lang? Mabigyan ng pera? Well, hindi, okay naman po yun, magbigay ng pera sa mga bata. Pero hindi lahat ng pagkataon, pera lang ang kailangan ng mga bata. Okay? Isa yan sa dahilan kung bakit maraming mga broken house o broken home, kasi pera lang. Ano kailangan mo? Ito pera, gastusin mo. Ito, alis ng bata. Walang pangaral. Ang sabi ng Bible, train up a child. Dito po ay sabi ni David,
Maganda yung set siya ng goal, ano po, sa ating mga sarili. At dito po ngayong taon, ano po, ano ba ang goal ninyo? Ang goal ni David dito, kung bakit niya, sabi niya, search me at i-reveal mo ang kasalanan ko. Gusto ni David, ngayong taon, magsiserve siya ng double sa Panginoon niya. Ano po ang goal ninyo ngayon? Hindi naman sinasabing double kasi si David po yun eh. Hindi po tayo si David. Ang punto lang po ng sulat niya rito, na ang ating goal ngayon ay pagsilbihan ang Diyos out of love. Sa pag-ibig. Hindi yung napipilitan kayo, ayoko naman po ng ganon. Nagsisimba kayo, napipilitan. Baka mamaya, hindi naman kayo Kristiyano, kaya ganon, nakakapilitan. Pero kung mahal mo ang Diyos, kahit wala si pastor yan, yung ka. Kasi mahal mo, out of love ang ginagawa mo. Dito po, ano po, doing the best cannot please God. Di ba? Hindi mo naman mapapasaya ang Diyos kung puro ka doing this. Lahat sinasalihan mo sa ministry. Pupunta ka, nagtuturo ka, punta ka sa choir, punta ka sa pagtutugtog, lahat na. Pero napupurihan kaya ang Diyos. Kung hindi mo naman sa palagay mo, hindi mo naman napupurihan ang Diyos ngayong taon, mag-goal ka ulit, Lord. Pwedeng isa lang, basta the best ang aking nagagawa. Pwede po ba yun? Yun po ang sulat ni David dito. Kaya Lord, i-reveal mo ano bang mga problema ko. Okay? And then, ang isa sa mga kailangan natin sa panahong ito, isa sa kailangan ng mga Kristiyano ngayong araw o ngayong taon is we need a heart for God. Pakiulit nga po, kailangan ba natin ngayon ng a heart for my boyfriend, for my girlfriend, for my job? Yan ba ang kailangan nyo ngayong taon? Hindi po appropriate, hindi maganda. Sapagkat ang kailangan natin ngayong taon, a heart for God, para mapiplease siya, para matutuwa siya sa ginagawa natin. Ano po nitong goal na ito? Ano po ang kasabay? Okay? Alam niyo, pag mayroon kayong puso sa Diyos, ipopromote ka, di ba? Sabihin nyo, unahan ko na kayo, baka mamaya, pag-isipan niyo ako, nagtituts ako ng giving. Ito po yung natural ito. Kahit hindi ako magturo ng giving, sapagkat ganito po yan. Habang naging matapat ka sa Diyos, di ba pinagpapala ka, di ba? Ako naniniwala ako na pag matapat ka sa Diyos, pagpapalain ka. Habang pinagpapala ka, ipopromote ka, tama? Naalala ko yung pastor, dati daw siya, nag-sweep ng floor sa baba. Na-promote daw siya na second floor. Hindi ganun ang promotion. Nag-sweep pa rin siya eh. Ang promotion, trabaho mo ganito maliit, pinagkatiwalaan ka sa maliit, next year, pinagtiwalaan ka ng maliit ulit. Hindi promotion yun eh. Ang promotion doon, pinagkatiwalaan ka ng maliit, ngayong taon, malaki na ang iyong hawak na responsibility. Tama ba yun? Ladies, naiintindihan niyo po yung sinasabi ko. Kung dati, ang alam ko lang maglaro ng cellphone, ngayon, pati panonood ng TV at ng cellphone, hindi promotion yon, abuso yon. Okay? Kung dati noon ay naaasahan ka sa loob ng bahay, ang ibig ko sabihin, ngayon hindi ka naaasahan sa loob ng bahay, pati yung mga lakad ng kapatid mo at ng mama at papa mo, naka-skip sa iyo. Pag tinanong ka, asan si mama? Pupunta daw siya sa ganitong oras, babalik sa ganitong oras. Yun ang responsible na mga anak ng Diyos. Hindi puro alam lang ninyo sa TikTok. Di ba? Kaya pag tinatanong, asan si mama mo? Hindi ko po alam. Bagong taon na! Ayan! Mapromote na kayo ng iyong. Bakit kayo ginawa ng Diyos? Bakit kayo nag-aatin kayo sa ganito? Tinuturuan kayo ng Diyos na habang pinagpapala tayo, habang pinopromote tayo ng Diyos, lumalaki ang sweldo sa mga may trabaho. Habang lumalaki ang sweldo, lalo silang nagiging generous, dumalaki ang bigay nila sa Panginoon, gumaganda ang gawain ng simbahan. Tama? Nagturo ba ako ng giving doon? Hindi. Yan ay galing sa inyong pagsusukli sa ginagawa sa buhay nyo ng Panginoon. Binibigyan ka ng marami, babalik mo sa Diyos mas marami. Lalo siyang magpapadala, lalo kang magbibigay. That's the principle of God's generosity. Amen. Hindi ako magtuturo ng giving sapagkat alam ko, ang mga totoong anak ng Diyos, mahal nila ang Panginoon. Kaya anong dumarating sa kanila, nandoon yan, pabalik sa Diyos. At ibabalik ng Diyos ng doble, ibabalik sa Diyos, babalik hanggang sa dumadami. Kaya ang simbahan ay gumaganda. Tama po? Parang ayaw nyo. Sige, kalimutan na natin yan.
That is our heart for God. Amen? Kung may puso ka sa Panginoon kahit wala ka, physically, diyan ako nagsimula kung ba't ako pinumuot ng Panginoon sa ganito, sa pagpapastor. Napunta ako sa isang kumpanya, nagsimula sa mababa, hanggang umakyat sa administrator. Hindi ko gagawan yung gagawan ng Panginoon yun. Sino ba ako? Kung ikaw ay nagiging matapat sa Panginoon mo at mahal mo siya, God will promote you. A heart for God, a heart that is pleasing to God. Yung pusong, hindi ka makikitaan ng anumang bahid ng dumi sa iyong puso. Yung puso na priority ang magbigay kaluguran sa Diyos, sapagkat dito po ay ang priority ang Panginoon, malinis ito at ito'y banal, at ang pangatlo, ito ay pusong available para